Okay, I'm about to take a bath, no? Take a shower, pero naisip ko po kasi yung katotohanan nung sa gitna ng pinagdaraanan mo, nandun talaga yung kapayapaan ni Jesus. Hindi rin po naging madali yung last month sa akin dahil especially yung December. Pero sa biyaya na rin po ng Panginoong Jesucristo, nag-get through po ako. Kanina naiisip ko, ito lang po, kanina lang po. Tapos na pala yun. Tapos na pala yung... Kasi nung December, may iniisip ako, paano kaya sa January, ganito, ganyan. Naisip ko, tapos na ang January, February na. Pero, thank you, Jesus. Yung bang, alam niyo yun, hindi nangyari yung mga kinatakutan nyo. Yung gano'n. Yung ini-expect nyo. Kasi ganyan po talaga ang tao eh. Worst thinker tayo eh, no? Inuunahan natin yung situation, hindi pa man nangyayari. Meron tayo agad konklusyon. At ang masaklap, ang konklusyon natin, taliwas doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi ang Panginoon gusto ang bigyan ng mapayapang buhay, pero tayo iniisip agad natin, naku, baka pangit ang mangyari. Naku, baka masama ang kalabasan ng mga transaksyon na ito. Pero hindi eh. I mean, February na pala. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. In everything, in every way, nandun si Jesus. Every day, every second, every minute, every second. Nandun ang Panginoong Jesucristo. Huwag natin alisin sa ating consciousness yan, sa mind natin yan. Dahil, alam po ba ninyo, talong-talo ka talaga pagka hindi mo alam kung sino ka kay Christ. Kapag ka napangunahan ka ng takot, gugulpihin ka na ng takot na yan, hindi ka na makakakain, hindi ka na makakatulog. At masaklap nito, baka pati relationship mo sa ibang mga tao maapektuhan pa dahil siyempre parang occupied ka nga ng mga negativities sa mind mo eh. So, pag may kumausap sa'yo, minsan, nangyari po sa akin to, guilty po ako. Minsan mataas yung boses ko. Pero, sorry po. Gumagano naman agad ako. Bigla kasi akong tinawag, may tumatawag pala sa akin, then, hindi ko nakilala. Ano po yun? I have my pitch get high during that time. Sorry po. Dahil, ang dami talagang ginagawa nung January. Araw-araw yan, although, alam ko naman na si Lord, pero, siyempre nandun pa rin talaga yung katotohanan na may sakit ako, may karamdaman ako noon, sobra yung ubo ko, sobra yung lagnat ko. Hindi magandang pakiramdam ko, and yet I have to work, I have to go to dun sa mga transaction namin, may meetings, no? Especially tanghali. Pero ganyan po talaga ang buhay. Dahil sa buhay na ito, Jesus is always with us if you're a Christian. So ito pong gusto ko po sabihin sa inyo. Sabi po ni Jesus sa Book of John, my peace I gave to you. Not as the world gives, but my peace I give unto you. Mas maganda sa King James. My peace I give unto you. Not as the world gives. So it means the world also gives us false peace. Kung nagbigay ang mundo ng hope, that is definitely a false hope. Don't believe in it. Don't cling into it. Dahil only the peace that comes from Jesus give us true hope. Yan talaga ang kapayapaan na, hey, I have it. Because I know Jesus, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, really embracing me. Di ba? Talagang siya yung naglilid sa atin. Actually, may kasabihan nga na maganda dati, nung bago akong Kristiyano. Nandun na si Lord, sa dulo, nandun na siya. Actually, wala lang po sa dulo. Everywhere si Lord. Jesus, kahit saan nandyan siya. Yun po, may peace, may tranquility ang Kristiyano. Tayo po kasi, ang tawag po sa ating mga tao, subjectives. We are subjectives. Okay, ganito po yan. Halimbawa, pinasok ka ng kumukulong tubig. Aray, hindi ba? Meron kagad defense mechanism to withdraw your hand kung nadikit doon, di ba? Siyempre, you feel you feel how hot that pot is, yung pot na pinaglalagyan ng tubig. At tapos, paano naman pagka kumita ka ng maraming pera, ikaw ay nakapag-impok sa bangko, di ba? Nakapaglagay ka sa bangko, happy ka, masaya ka.
Alam ka naman sumimangot ka, kumita ka na nga, sumimangot ka. Ayan po ang sinasabi ko. Subjective po tayo. Pero si Jesus, hindi po nakukuha sa ganyan. Si Jesus, laging happy. Kay Jesus, laging masaya. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. At imbitahan mo si Jesus na protektahan tayo daily. Nandyan po siya, yes. Pero sabihin mo, Lord Jesus, protektahan mo kami. Tulad nito, tulad ng pagpoprotect niya sa atin at sa lahat ng ginagawa natin. Kaya mag-subscribe ka na, click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ, na pinagmumulan ng tunay na peace and tranquility. Thank you, and Jesus truly loves us all.